Parang mapapabalik tayo ng Kazakhstan kasi may babalikan tayo doon. Parang siya yung favorite ko kasi mahilig din ako maglakad-lakad. Assalamualaikum. Ayan. Ito yung pinakamalaking trading dome. Ay. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, aalis na tayo dito sa Samarkand dahil pupunta na tayo sa Bukhara, Uzbekistan. So recap lang no ang ruta natin dito sa Uzbekistan. Nag-start tayo sa Tashkent. Nandito tayo sa Samarkand, and then yung last stop natin is Bukhara. So nandito na ako sa Samarkand railway station. Ayan. Magti-train tayo papuntang Bukhara. Nag-Yandex Go lang ako from my hotel going here. Ang binayaran ko is 20,000 som. Tapos mga 2 hours ang biyahe natin papuntang Samarkand. Just be careful na lang no. Wait lang kasi when I was nang nagpe-pin ako kahapon, hinanap ko na. Hindi mo ma-search itong Samarkand station. Ang isi-search nyo is, pakita ko sa inyo kasi ini-screenshot ko na kung ano yung dapat nyong ipin. So ito yung lumalabas sa Samarkand Vokzali. Tapos pag makikita mo, actually yung sulat dyan sa taas Vokzali. So mag-train lang ako dito papuntang Bukhara. By the way guys, just by the way, ang plano kasi natin dito, 2 nights every stop. 2 nights sa Tashkent, 2 nights sa Samarkand, 2 nights sa Bukhara. However, sa second day ko dito sa Samarkand, umuulan siya. Wala ko masyadong nagawa. So hindi ko na na-vlog yung aking second day sa Samarkand. May mga konti lang ako clips na nakuha. So ipakita ko lang sa inyo. Sige, ipakita natin yung ating mga clips na nagawa kahapon. Kasi wala masyadong clips kasi umuulan. Pero ipakita lang natin yung ibang clips natin dito sa Samarkand. Let's go! Guys, yung day 2 natin dito sa Samarkand, umuulan lang siya buong araw. Umuulan lang siya. Tapos nung hapon na sabi ko, oh my gosh, kailangan ko talagang lumabas para naman masulit. So nag-mall na lang ako. Pupunta ako dito sa forgot the name of the mall. Basta nag-mall na lang ako dito sa Samarkand. Tapos ngayon, malapit na alas 4 na. Tsaka lang tumila yung ulan. Tignan mo, basang-basa. Kasi buong araw lang siyang umuulan dito sa Samarkand. So hindi na natin napuntahan yung ating supposed to be na itinerary for today. I-discuss ko na lang sa inyo if ever may time kayo sa Samarkand. No? Ito yung mga nilista ko na pupuntahan dito. Amir Timur, Gur-e Amir Mausoleum, or lagay na lang tayo ng photos para magkaroon kayo ng idea no sa mga dapat na pupuntahan ko today. Shah-e Zinda Necropolis, Hazrat Khizr Mosque, Saint Daniel Square, and Ulugbeg Observation. Actually, pwede mo naman siyang gawing one day kasama ng day 1 ko. No? Naglalakad kasi ako, tapos gusto ko slow paced. So hindi ko napuntahan. Pero kung mag-Yandex Go kayo, magta-taxi kayo, I think most of this naman kaya ng one day, kahit overnight lang kayo dito sa Samarkand. But again, due to some situations, ulan talaga siya ng ulan buong araw. Sabi ko, ayoko namang maggala-gala ng basa-basa tayo, no? So hindi ko na siya napuntahan. Yung guys, nasa parang city center yata to ng Samarkand, no? Kasi dito may mga malls, may mga shops dyan. Magka-cafe na lang ako. Kasi parang too late na para i-push natin yung mga itinerary natin ng mga mosques. Sayang hindi natin napuntahan, but cafe na natin. Ang lamig kasi di ba umuulan, di ba? Ay, sorry, madadapa pa ako. Basa pa nga yung mga, ayan, kasi kakatila lang talaga ng ulan. Nasa mall nga lang ako sa loob kasi inaantay ko na tumila yung ulan. Kasi ngayon tumila na siya. Guys, nag-hot chocolate na lang ako. Tapos nagtry ako nitong cake nila na interesting cake. Ano nga ba to? Parang honey cake yung tawag nila. Ito lang sa parang local cafe. And nagpahinga na lang ako today. Maybe the universe is also trying to tell me na, hey Marvin, take a rest. Kasi lagi akong puyat in the past few days. Puyat talaga ako. So nung umulan, parang sabi ko, baka pinapag-rest ako ng universe or ni Lord. Kasi masyadong paguran. Hindi na lang ako nag-vlog today. Ito lang yung vlog ko. Lang. Sabi ko, sige, magpapahinga na lang ako today. Cheers. Sarap. Parang siyang vanilla na may honey. I love. Gusto ko siya. Sarap ng hot chocolate sa malamig na panahon. Sa maulan.
Hindi pa ako uminom. Guys, nagre-repost ako ng mga IG stories. Tinatag nyo kasi ako about sa Kazakhstan. Yung nag-tour tayo, tapos may gwapo na tour guide, diba? So, nirepost ko yung mga stories na parang sinasabi nyo kinikilig ako. Nahihiya ako mag-repost kasi ka-IG friend ko yung tour guide. Nakikita niya kasi. Pero hinart niya. Hinart niya yung post ito. Di mo kaya, nag-love siya lang. Actually, mahilig siya mag-react ng post. Ito, meron pa siyang na-react. Saan na nga ba yun? Ito, oh. Yes! Mahilig siya mag-fire ng... Nag-fire siya dito. Nag-post kasi ako nito. Yan, yung parang number 3 tayo sa club, ganun. Actually, marami pa siyang messages. Ang sinasabi niya lang naman dito na sobrang grateful niya daw kasi hindi niya in-expect na maraming makaka-notice sa kanya, ganun. Parang na-overwhelm nga daw siya sa mga friend requests. Kasi ang dami yung mga nag-friend requests sa kanya. So, na-overwhelm daw siya. Pero thank you, sabi niya. Sabi niya, next time. Sabi ko, you deserve that, bro. You are really doing a great job with your work. Sabi niya, next time, let's plan together round trip in Kazakhstan from west to east. Sea, lakes, mountains, historic places, Astana, capital. Sure. Parang mapapabalik tayo ng Kazakhstan kasi may babalikan tayo doon. Magplan na doon kami nung next namin na trip. From west to east. Buong Kazakhstan yata itutour namin. Sorry. Guys, nagbabayad na ako doon sa cafe. Tinanong ako nung parang sa cashier. Sabi niya, how old are you? Ay, una, where are you from? Sabi ko, Philippines. Sabi niya, how old are you? Sabi ko, 28. Binabaan ko pa ka, sabi ko 28. Sabi niya, ha? You look younger. Younger? Ano ba sa tingin nila yung age ko dito? 27. Younger than 1 year younger? Hindi ko alam. Or kasi hindi naman ako ganong katangkaran, guys. So, baka mukha akong bata. Hindi ko sure. So, yun, guys, naglalakad-lakad na lang ako para naman may magawa tayo sa second day natin. So, may nadaanan lang ako ng university na Samarkand Davlat Tibet University. So, ang weather ngayon is 9 degrees Celsius. Kaso maambon na naman. Ngayon na nga lang tayo makakalabas, maambon na naman. Try ko lang maglakad-lakad dito na, guys. Para lang makailang steps man lang ako today. Pero basically ito yung Samarkand during the night. Medyo malayo ako sa area ng hotel ko. Nag-Yandex Go. Ang binayaran ko lang mga 78 pesos. Pakamura nung Yandex, no. Tapos siguro mga 15 minutes drive from the hotel. Dito tayo. Face card din yung mga tao. Yung sa Kazakhstan face card, dito rin face card. Pero as what I've mentioned, yung Uzbekistan, parang mas more on the tisoy sila, no? May mga konting Asian looking, pero more on tisoy talaga sila. Yung ilong nila, ay, grabe. I'm not sure kung tisoy is the right word. Para silang mga Arab, no? Arab na medyo maputi, eh. So parang Arab na tisoy, parang ganon, no? Hindi ko alam kung paano sila i-categorize. Basta mga face card din sila, guys. Okay, back to the current day. So ito yung entrance ng Samarkand Station. As kailangan nating i-scan yung bag natin. Wait. Yes, after nyo ma-scan yung mga luggages nyo dyan, meron lang sila ditong mga bilihan ng mga kape, ganyan, pagkain, kung nagugutom kayo, waiting area. Usually mga train stations dito sa Uzbekistan, parang isang sakayan lang naman siya. So, paglabas mo dyan, ayan na yan siya. Diba? Diyan sa labas, diyan na mag-aantay. Kasi last time, diyan din kami bumaba. Yan o, sa area na yan, yung platform na yan sa baba. Samarkand Railway Station. Marami mga nagtitinda ng kape. Kaso kasi parang sa last time ko, pogi ni kuya, sa last time ko na sakay ng train, meron kasi silang libre na kape or tea. Ang aking train is 11 or 10:59 yata, 10:49. It's currently 10:10. So pumupunta na lang ako 1 hour in advance. Kasi yun yung sabi sa ticket. But actually, kahit hindi naman siya 1 hour, kahit dun sa Tashkent, kahit mga 20 minutes or 15 minutes before your before your train journey. Pero mas okay na nandito kayo. Baka magkaroon pa ng problema and all that. So, 1 hour nandito na lang ako. Kasi sa ticket, sabi 50 minutes dapat nandito na. Pero wala naman masyado kasi checking. Tapos, after ma-check yung bag mo, ito na yun. Yun na yung platform dyan. Hanapin lang natin kung saan yung... Dito ako nag-book sa website nito, guys. 12go. 12go.com. Ito yung name ng operator. AFO something. The second class with AC. Ayan. Tapos nandito na rin yung mga seat number mo. Ayan. Ito yung... 770 din. Same. Tapos 4 and then 11. Car number 4, seat number 11. Actually, yung
yung train number 770, yun din yung sinakyan natin from Tashkent to Samarkand. Tapos Samarkand to Bukhara kasi parang itong train 770 from Tashkent diretso siya sa Bukhara talaga. Pwede niyo unahin yung Bukhara pero inuna ko na yung Samarkand no para isang ganun na. So wait lang, check ko yung budget tracker ko kung magkano yung nabayad ko sa train na 1,102 pesos. Mas mahal yung from Tashkent to Samarkand 1,500. Or baka depende rin. Baka may mga nagfa-fluctuate kasi yung presyo ng train kapag bumili kayo like super malapit na. Minsan mas mahal siya. Pero kung bumili kayo like 1 month before or 2 weeks before, baka mas mura pa. So yan. 1,100 ko siya nabili. Yung isa 1,500. Yung guys, bili muna tayo ng ilaw. Ay, ng ilaw? Bakit nagaganyan yung ilaw? Bili muna tayo ng tinapay or kape. Do you have a cafe latte? Yes. How much is it? 25, medium 40,000. Medium. Pasta, Medium. Yeah, 1 medium. 1 medium. Yeah. Guys, bili lang tayo ng kape and tinapay. Thank you. Yung guys, kape na muna ako kasi kung ano na naman yung sinasabi ko, parang feeling ko lutang ako eh. Parang hindi ko makompose yung mga gusto ko sabihin sa live. Napapansin nyo ba? Minsan pa ulit-ulit ako or sabi ko, wait ka, magkakape nga muna ako. So anyway guys, ito 40,000 som. Tapos bumili ako ng tinapay, 10,000 som. Pero hindi ko alam kung mayroon libre na pagkain sa train. Tapos dito sa Samarkand, ayan, nag-aantay na yung mga tao. Pero hindi muna kami pinapalabas. Ay! Pwede mo na bang hindi pa? Ayan, no? May mga ibang nag-attempt na lumabas na doon sa may platform. Pero sabi nung para nagbabantay, sabi niya, wait lang. Ay, hindi ko naintindihan pero I'm reading between the lines. Sabi niya na, wait lang, antay lang kayo. Mag-a-announce ako kung kailan kayo pwedeng lumabas. Unlike sa Tashkent, no, parang freely ka lang makakalabas doon sa platform. Dito sa Samarkand, parang wait lang. Ako magsasabi sa inyo kung kailan kayo lalabas. Wala pa yung train. Parang ganun. Tapos guys, na-appreciate ko na yung mga latte nila, tsaka cappuccino. Kasi nagtatanong pala sila kung gusto mo ng sugar. Usually kasi, ibang nabilang ko, hindi sila nagtatanong if gusto mo ng sugar or what. So, meron palang option na maglagay ka ng sugar. Kaya pala sabi ko, parang ang tabang ng kape nila. So, nagtatanong sila with sugar or without. Siyempre, with sugar. Una natin tong tinapay guys. 10,000 som, so mga 50 pesos. Feeling ko nga mahal na to kasi nasa train station ka. Pero kapag nasa ibang local ka siguro wala tong 10,000 som. Pero ito siya. Medyo flaky. Tapos merong palaman na meat ulit. Alam mo naman sa Central Asia, di ba? Sobrang hilig nila sa meat. Pero parang sana mas masarap to kung ininit ni kuya. Hindi siya mainit eh. Parang siopaw na bola-bola. Pero yung texture na dito is flaky. Yung laman parang bola-bola ng siopaw. So yun guys, humahaba na yung pila dito sa pinto. Pero ayaw pa rin nila magpapasok. Ba't kaya ganun? Kasi 10:30 na no. Tapos ang train ko kasi is 10:59. So meron pa naman ako mga 29 minutes. Nagtry ako na pumasok. Tapos ayaw ako papasukin. Mamaya daw sabi niya. Ang iniisip ko, hindi ba parang mas mahihirapan mamaya na sunod sabay-sabay kami papasok. Pwede namang may tambayan naman sa labas, no? Malamig nga lang, pero bakit ayaw nila? Sa Tashkent pwede naman, no? Anyway, maybe meron silang mga rules. Hey guys, napasok niya na tayo 20 minutes before. Ay, ang syungak. Meron pala dito meron ditong way para sa mga luggage, no? Para hindi ka mahirap. Naghagdan ang lolo mo. Okay. Nasanay tayo sa Japan, no? So, platform number 1. Gets. So, ito platform number 1. Itong way na to, papuntang Bukhara. Tapos yung mga papuntang Tashkent, nasa kabilang side sila. Ayun, no? Nagwa-wonder ako, paano kaya sila nakapunta doon? Meron palang underpass dito sa building na yan. Bababa kayo. Tapos, iikot kayo doon sa underpass. Going there. Ayun na. Yung train pa Tashkent. Dumating na yung train nila. Antayin natin yung papuntang Bukhara. Ngayon ko lang na-realize, I'm not sure baka meron din dito sa Tashkent. Meron palang mga numbering sila dito. So, I think yun na yung car number, no? So, number 7. Car number 4 tayo eh. So, dun pa tayo. Okay. Ayan, madali nyo na mahanap yung car number nyo. Nasa ticket nyo naman yan, ha? Nasa PDF na ticket nyo, nandun yung car number, seat number nyo. Kahit hindi nyo na i-print, kahit yung screenshot lang, tinatanggap naman nila. And guys, dumating na yung train. Makikita mo naman yung number, no? 770 to Bukhara. Car number 5. Dito ako sa 5 kasi yung car number 4 hindi nag-open eh. So lipat na lang tayo sa isang door.
Okay guys, nakasakay na tayo sa train, no? Meron naman silang mga lagay ng luggage sa taas. For example, yan. Meron kayong mga hand carry, kasya naman. Tapos yung mga malalaki doon. Medyo mahirap lang maghanap ng space for malalaking bag. Kagaya nung sa akin, malaki kasi yung bag ko. But good thing maraming bumaba dito sa Samarkand. So nagkaroon ng space. Tapos na iangat ko. Ang bigat nga lang kasi kailangan kong iangat doon sa pinakamataas. Pero laban. So, parang almost 2 hours din yung biyahe papuntang Bukhara from Samarkand. At ito yung ating seat. Kaso pabaliktad na naman ako. Parang lagi na lang akong pabaliktad. Feeling ko 13, 9, 10. Hindi eh. Iniisip ko kung anong tip yung may sasuggest ko sa inyo kung add numbers ba or even numbers para hindi kayo pabaliktad. Pero ano eh, add or even pabaliktad siya eh. 11, 12, 9, 10, 9, 10, 11, 12. So, swertihan lang talaga. Mas gusto ko kasi yung paharap kasi mas nahihilo ako pag pabaliktad pero nagme-music na lang ako. Tsaka meron naman tayong malaking window. Guys, meron ka rin lagayan ng pagkain. Kung gusto mong kumain, may basurahan. Kaso puno na yung basurahan. Pero actually mas preferred ko yung ganito kasi yung unang table ay yung seat natin from Tashkent to Samarkand, 'di ba? Parang may malaking table kami pero may kaharap ka. Mas nahihiya ako na may kaharap kasi magkaharapan kayo. Mas gusto ko yung ganito. Yung wala kang kaharap. Wala kang kaharap so magagawa mo kung anong gusto mo. Guys, yung train ride pala dito sa Uzbekistan, even from Tashkent to Samarkand, tapos ngayon diba Samarkand to Bukhara, wala masyadong views, more on ganyan lang, mga kapatagan. I think maganda to kapag yung snowfall. For example, nagpunta kayo dito tapos nag-i-snow na, kasi ang ganda ng view nyo, may mga snow, ganyan. Pero ngayon kasi wala pang snow eh, so ganyan lang yung view niya. Patag lang, minsan may mga bahay-bahay, but most of the time, kapatagan lang siya. Okay guys, after mga 2 hours then, we finally arrived here sa Bukhara. Walang pagkain. Nag-expect ako na may free na pagkain kasi nga yung from Tashkent to Samarkand may free food na walang free food. Pero meron namang mga toilet dito sa train if ever ma-CCR kayo. Meron naman sila mga toilets and all that. So marami na namang nag-aabang dito sa may front na mag-aalok sa inyo ng taxi, but again, mag-Yandex Go lang tayo para sure na yung babayaran natin. Ito yung Bukhara station guys. Yan yung train na sinakyan natin. Bukhara. Guys, nakarating na tayo dito sa ating hotel. Ang bait nila, pina-check dito sa Central Asia kahit hindi pa 2 PM no, pinapa-check-in na nila. So it's currently 1:35, pina-check-in na tayo. Nag-Yandex Go ako, ang pamasahe is 28,000 som. So mga 30 minutes ang biyahe from the airport, no. Ang cute ng hotel ko, nakukitan ako. So this is my hotel, pakita ko sa inyo. Charan! So actually pang 2 tao siya. So may isang bed dito, meron ding isang bed dito. So, yan. Quick room tour. Ayan. Higaan. May mga binigyan na silang towels. Ang linis. Tapos tingnan mo yung mga details ng mga pader-pader. Meron akong TV. That's the door. Tapos dito yung may table din tayo. Tsaka chair. May mga... First time ako naka-experience na may initan ng tubig. May libreng mga kape and bottled water. Tapos dito naman, meron tayong aparador. So dito natin isasampay ating mga jackets. Yan, cute. Ay, may mga ano pa oh. May mga sleepers. May blower. Ayan yung aparador. Cutesy. Ito naman yung second na bed. Wala naman tayong kasama, pero kung dalawa kayo, better. And meron tayong window. Tingnan nyo yung ating view from the window. Oh, para tayong nasa Egypt. No? Parang ganun yung vibe niya. Tapos, meron din akong private na toilet and bath. Let's go! Charan! So, yan. Dito yung toilet. Ay, may mga sabon-sabon na. Ang cute naman.
Tapos may salamin tayo dito. Yan. Heater. Ito naman yung shower area. Cute! Itong aking hotel, ang pangalan niya is Nanosh East Hotel or Nanosh East Hostel ba? Magkano ko ba ito na-book? Check ko muna sa budget ko, no? So, hotel pala. Nanosh East Hotel. So, ilalagay ko na lang yung link ng hotel na to sa description box. Na-book ko siya ng 4,169 for 2 nights. So, ang 1 night niya is mga 2,100 or 2,050, mga ganun. So, not bad na kung dalawa kayo, 2,000 pesos per night. Tapos, kung maghahati kayo, tig 1,000 pesos each lang. Tapos, may kasama pa to na free na breakfast. Sabi na nung front desk, bukas daw ang breakfast is from 8 in the morning to 10. So, actually, hindi ko to na-book sa Klook. I'll be very honest. Kasi wala ito sa Klook. So, I'm not sure kung sa Booking or sa Agoda ko to na-book. Basta ihahanapin ko, ilalagay ko na lang sa description box para mas madali nyo mahanap. No? Okay? But of course, kung mag-book kayo ng mga hotels nyo sa Klook, I have a discount code that will give you 5% discount. It's called Marvin Samako Klook. Di ba? Hindi, isingit mo pa rin. Yan, cutesy hotel lang siya. Nasa second floor ako. So, marami silang mga rooms. Yan, kanya-kanyang rooms yan. Dito yung room ko. Tapos sabi ni ate, meron daw silang rooftop sa taas. Sige nga, check natin. Hindi niya pa ako na i-explore doon. So, tayo na lang. Be careful lang sa head niyo. Hala! Ang cute! Oh my gosh! Ang cute! Hala! Hindi ba ito na yung isa sa mga tourist spots dito? Ang lapit ko lang. Nakikita-kita ko to online. Isa yan sa mga bibisitahin natin, guys. Ang lapit ko lang. Oo eh. Tapos meron silang mga... Hala, parang gusto ko na mag-content dito habang wala pang tao. Oh. Parang aura-aura tayo dyan. Tapos ayun yung... Hala, ang cute. Tapos ito parang may mga... Ang makaluma talaga siya, no? So, ganyan ang area natin, guys. Pero ang cute dito, oh. Magko-content na lang tayo. Or bukas, kasi actually, itong Bukhara ko, yung today is marami tayong pupuntahan. Tapos bukas talaga, free day ko lang. Kasi parang gusto ko lang mag-chill dito sa Bukhara. Baka bukas na ako mag-content dito kasi mas marami akong time bukas, no? Tsaka, itong winter kasi, hindi siya masyadong peak season daw dito sa Uzbekistan. Tinatanong ko yung mga may-ari ng mga hostels. Usually daw, March to November. Yung mga spring, summer, and autumn, siya yung maraming tao dito sa Uzbekistan. Yung winter, hindi siya masyadong, tayo mga Pilipino, mahilig kasi tayo sa malamig, or ako. Pero yung mga, iba kasing mga Europeans, usually daw kasi yung mga bisita nila dito, Europeans, Japanese, tsaka konting American. Usually, ang gusto nila, spring, summer, tsaka autumn. So, ang mga winter, tayo yan, mga Southeast Asia. Yung hindi tayo masyadong nakaka-experience ng malamig. Pero sobrang nagagandahan talaga ako dito. So, aura-aura tayo dito. Uupo tayo. Ate, tapos ang ganda ng... Ang cute! Kaya ako talaga to binook. Kasi na nagre-research ako, sabi ko, ito siya yung may pinakamagandang location na budget. Budget siya, di ba, 2,000 pesos per night. Good for 2. Tapos, ayun nga, walking distance lang tayo sa mga tourist spots. So, ito rin, nakikita-kita ko to sa mga picture nila. Ang cute! Sige, bukas. Manda ka sa akin bukas sa aura-aura tayo dito. Pero nagugutom na kasi ako. Actually, kaya gusto kong bukas na lang ako umora. Kasi nagugutom na ako. Kasi nag-expect ako na may pagkain sa train. Wala pala. So, kumain na muna tayo. No? Pero, first impression ko of Bukhara, ang ganda. Alam mo, yung Bukhara, hindi ko siya ano ba yun? Nung nagre-research ako, to be honest, nung nagre-research ako, parang feeling ko, Samarkand, yung pangalawa natin pinuntahan, Samarkand yung feeling ko sobrang ganda. Kasi yun yung marami akong nakikitang post sa internet, sa mga TikTok, ganun. Pero nung nagpupunta ako dito, unang-una Tashkent, yung capital, no. Sobrang nagulat ako, very modern, may modern area, meron din namang makalumang area. Tapos itong Bukhara, ang ganda ng vibe niya sa akin. Gusto ko yung Bukhara. Hindi ko in-expect na mas matutuwa ako sa Bukhara. Akala ko, mas matutuwa ako sa Samarkand. Or baka kasi medyo inulan din kasi ako sa Samarkand, no? So, hindi ko siya masyado na-explore kasi maulan. Pero ang Bukhara, ang ganda ng vibe. Or maybe it's because of this. Baka ito yung sa akin, nagko-convince sa akin na maganda yung Bukhara. Because of this, no? Ang ganda i-picture kasi, Pero sige, kain muna tayo guys kasi gutom na talaga ako. Okay guys, start na tayo mag-explore dito sa city, no?
Pero kain muna tayo. Saktong-sakto kasi yung first ko sa itinerary is Liabi House Square. So may masarap doon na kainan doon or magandang aesthetic. Ito pala yung hotel ko. Tapos chinek ko sa Google, 9 minutes lang siya na walk. Yan, 9-minute walk lang. So, sold na talaga sa akin itong hotel na to. Like, I love it so much na. Everything is just walking distance. Parang yung itinerary natin for today, lahat yon lalakarin lang natin. So, walk. Ay, dito ba? Tama ba yung nilakaran ko? Or namali ako? Ay, dapat dun pala. Dun pala sa taas. Ayan. Parang dito sa Bukhara, ramdam na ramdam ko talaga yung pagkaano niya. Ito yung mas ramdam ko, di ba sinabi ko daw sa Samarkand na parang transported back in time. Parang yung Bukhara yung mas. mas feel mo dito na nasa ano ka talaga. Para siyang sa Turkey, di ba sa Turkey meron dong mga nagpapalipad sila ng mga balloon. Tapos yung back, yung angle parang sa ano namin, sa rooftop ng hotel. Tapos ang dami nilang, tignan nyo, no? Parang makaluma, tapos may mga ganyan sila. Ang cute! Mas gusto ko yung vibe ng Bukhara. No? Ayan, yung area. Meron doon, pero sabi ni Google dito tayo. Hala, ang ganda ng area. Ang cute. Ang ganda. Hindi ko alam kung nabibigyan ba ng justice ng aking video yung ganda niya. Ang ganda niya in person. Parang pag tinitignan ko sa camera, parang hindi masyadong maganda. Pero ang ganda niya in person, guys. No? Ay, sobrang vibe ng Bukhara. Tsaka ang saya kasi yung hotel namin dyan lang. Tapos gaganon ka na. Ito na agad. Parang nasa center ka na agad. May mga restaurants na dito. Ito, yung mga lalakaran natin. Vibe. Ang ganda ng architecture nila, no? Paano nila na-preserve yung ganito? Parang yung makalumang mga bato pa, pero hindi pa rin siya na sisira, no? Oh my God. Lahat parang feeling ko Bukhara yung pinakamaganda. Naguguluhan na ako. Wait lang, isipin ko. Sa tatlong pinuntahan ko, no? Tashkent, Samarkand, Bukhara. Parang Bukhara yung pinakamaganda. Nung nagre-research ako, parang feeling ko, hindi Bukhara yung nai-excite ako. Pero parang siya yung pinakamaganda. Yung ramdam na ramdam mo talaga na nasa ano ka, nasa makalumang panahon. Yung structure, tahimik, hindi siya magulo. Favorite ko yung Bukhara. Huwag nyo itong tatanggalin sa itinerary nyo, ha. Pag nag-Uzbekistan kayo, you need to go to Bukhara. Ang ganda. Samarkand, if you love mosques, no, marami din sila magagandang mosques sa Samarkand. Although kasi sa Samarkand, parang hiwa-hiwalay kasi yung mga mosque nila minsan. Tashkent, syempre yun yung capital, mas modern, combination of modern, infrastructures, tsaka luma. Bukhara, parang itong area kasi niya, yung parang isang buong city, isang buong village, parang ang ganda. No? Tapos parang ang sarap niya lakarin. Hindi ka na kailangan mag-taxi-taxi. Parang siya yung favorite ko kasi mahilig din ako maglakad-lakad. Oh my God, ang cute. So guys, nakarating na tayo sa ating first stop, ang Liabi K House Square. So itong square na to, it's called Liabi K House, no? Ano? Nag-move pala to. So yan, may lake dito, may ganyan, tapos may mga itik-itik doon. So may mga restaurants dito, oh. Parang sarap kumain sa mga restaurants na yan. Kaya medyo malakas yung loob ko, guys, kasi you know what? Parang dami ko pang natitirang cash. Di ba nag-withdraw tayo dito ng, magkano kami withdraw natin dito? 2 million? Tama ba? 2 million Uzbekistan som or mga 9,000 pesos. Parang feeling ko may 1 million pa ako. Tapos last city ko na. Ganun siya kamura. Yung 9,000 ko, 7 days ako dito, no? So yung 9,000 ko sa 7 days, parang kalahati pala yung nagagastos ko. So meron pa ako mga 4 to 5,000 pesos. So sabi ko, sige nga, kumain tayo sa masarap na restaurant. Ang dami ko pang cash. Marami, nasobrahan yata yung estimate ko. Kasi akala ko, siyempre 7 days, mga 1,000 plus per day. Pero ang mura lang kasi dito eh. So hindi ko naman talaga siya. Hi guys. Ha? Hello.
I'll come here though, come here. Hi. Wanna say hi to my video? Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Assalamu alaikum. Hi guys. Hello. Thank you. Nice to meet you guys. Yun guys, mga friendly na mga tao. Tapos may restaurant dito. Kain siguro tayo dito. Parang sarap kumain dito oh. Tapos dito yung background natin. Ayan oh, Chicana ka dito. Tanong tayo for one person. Pwede kayong umupo lang ako dito. Yabi House Restaurant. For one person? I just sit here. Here, outside. Dito tayo sa may lake kumain guys. Para, ayan. Ito yung name ng restaurant guys, Labi. O Yabi yata, kasi Yabi dito. O Yabi, di ba? Basta ganyan. Labi House Restaurant. Ay, naka-dollars. Ba't naka-dollars? Pang foreigner talaga siguro ito, no? So, meron silang dito mga lamb on grill. Ha, parang gusto ko yan. Magbala dito naka-som. 200,000 som. 980 pesos. Pero lamb na yun, ha? Na naka-grill. 980 pesos. Ito yung ibang mga menus nila. Sausage, boiled eggs, omelette. Okay. Uy, hindi pa tayo nagpo-plov. Ay, nag-plov na pala tayo sa ano? Sa Tashkent. Hindi tayo nag-plov sa Samarkand. Ay, ito. May mga set meal na silang mga lamb. Ito mga barbecue, mga $1, $2 lang. O so mga magkano yung $2? 100 pesos, di ba? Pizza. Okay. Desserts. Meron silang plov pala ito. Bukhara pilaf. Bukhara plov. 45,000. So magkano lang yun? Mga 200 plus lang, no? Affordable din pala. Guys, chinek ko yung pera ko, hindi na pala 1 million. Feeling ko lang pala. Nagastos ko na pala yung iba. So, 600,000 Uzbekistan som na lang. So, from 2 million som, naging 600,000 na lang. Or mga 3,000 pesos yung pera ko. And 2 days pa ako dito. 3 days, no? 3 days pa ako dito sa Uzbekistan. 2.5 days. So, kailangan ko pagkasyahin yung 3,000. Pero kung hindi ka kasya, mag-credit card na lang tayo. Pwede naman. So, sakto lang din pala. Sakto lang yung 9,000 in 7 days or 2 million som na winidraw ko. Guys, dumating natin order, plov, and then hot chocolate. Nag-order pa ako ng chicken inasal. Wala pa yung inasal, pero kainin na natin yung plov kasi gugutom na ako. Let's go! Ay, picturean ko lang. Okay guys, try naman natin yung plov ng Bukhara. Na-try natin yung plov ng Tashkent. Na-try natin yung plov ng Almaty. Magkaiba sila, no? Try natin yung plov ng Bukhara. Ano pa lang, amoy ko na agad yung beef. Nakita niyo na ba yung composition? So, may mga beef, may ang daming taba. Tapos, merong mga, ano ba tong yellow? May carrots, may mga beans and all that. I-try natin. Mas malambot talaga yung plov ng, yung beef ng Uzbekistan kasi yung beef ng Kazakhstan, no? Yung pagluluto nila ng beef, super lambot. Sarap. Iniisip ko kung mas masarap ba ito kaysa sa nakain ko sa Tashkent. Yung sikat na kainan sa Tashkent, di ba? Yung nagluluto sila sa malalaking kawali. Ang sarap din ng plov na to. Gusto ko yung plov ng Bukhara. Pero yung beef na nabigay sa akin, medyo mas mataba siya, mas fatty. Masarap yung lasa niya, pero alam mo namang hindi tayo pwedeng kumain ng sobrang mataba. Sarap. May konting tamis din. I'm not sure kung saan nagagaling yung tamis. Feeling ko sa carrots or sa beans. Sa beans. Ano kaya itong beans na to? Ayan, no? Parang pasas, no? Doon pala nagagaling yung tamis. Sarap. Ay, wait lang. Wag ko munang ubusin yung kanin ko kasi meron pa akong chicken inasal. Kailangan ko ng kanin doon. Sobrang thick ng chocolate nila. Kaya pala maliit lang, oh. Maliit lang na baso.
Ang sarap. Super thick na thick. Medyo naaalala ko yung, ano nga ba yung kinain natin sa Spain na parang churros? Ala, nakalimutan ko yung name ng churros. Yung churrosan sa Spain na thick yung chocolate. Almost, naalala ko siya because of this. Ah, okay. Sa top part, yun yung makapal. Pero pag nahigop mo na yung makapal na, yung thick, nagiging ano na siya, parang malabnaw na yung bottom. Okay, yung sa Spain kasi parang buong chocolate talaga, medyo thick yung consistency niya. Gusto ko na kainin yung plov, ang tagal naman ng inasal. Kasi mawawalan tayo ng kanin mamaya sa inasal. Okay, last subo, mamaya na ulit ako kakain. Guys, nalula ako. Ang laki. Ang laki. In-expect ko na parang isang hiwa lang, ganun. Kasi, yung chinik ko yung presyo, this is $5. So, magkano yung $5? 250 to 300 pesos, ganun. Yung pala isang buong manok. Hindi ko in-expect. Hindi ko in-expect. Isang buong manok, guys, oh. So big. I thought it's just gonna be like a small portion. It's so big, but it's okay. It's okay. Yeah. Yeah, thank you so Maybe much. some food drink you want? Maybe tea, green tea. Yeah, maybe tea. We have green, we have black, and if you want herbal teas, Yeah. those teas. Yeah, maybe black tea. Black tea with lemon or still Lemon? with lemon. You want? Yeah, maybe. Yeah. With lemon. Yeah. Sugar also inside. or Yeah. separate? Yeah, a separate sugar. Sugar separate. Yeah. Thank you so much. So yun guys, ang laki ng... Sabi niya, inofferan niya ako ng tsaa kasi siguro sabi niya para matunawan ka. Ang laki, hindi ko expect na ganito. I-take out, pwede naman mag-take out. I-take out na lang natin. Pero nagulat talaga ako. Kainin natin to. Imagine, 200 lang, 300, $5 lang. Isang buong manok na ibibigay sa'yo. Baka gusto nilang patunayan na sila talaga ang cheapest country in the whole world, no? My gosh. Chicken overload. Kung nag-gym kayo, para sa inyo to. Protein overload. Sige, tapos may sausawan sila dito. Parang tomato ketchup na malabnaw. Parang fried chicken, pero walang breading, no? Yung mismong manok lang yung frinay nila. Ayan, kumbaga laman-laman lang talaga. Laman-laman lang ang ano. Natatawa pa rin ako sa isang buong manok yung sinerve sa akin. Hindi rin nagtaka si kuya no, na parang hindi ba masyadong malaki yun para sa'yo? Mura lang kasi for $5 lang eh. But thank you Lord. Thank you Lord for this opportunity na ma-experience kumain dito sa Pokhara, sa Uzbekistan with this kind of view. Diba? Parang nasa Europe. Medyo Europe yung vibe. Pero hindi siya Europe. Almost Europe. Guys, ang binayaran natin 165,000. So, magkano yun? 165... 813. Not bad, no? 813, isang buong manok. Tapos yung manok pa nila yung malalaki. Alam mo, hindi siya yung manok na parang fried chicken sa Andox. Hindi gan. Ang lalaki ng manok, tapos hinati nila. Tapos, grabe, hindi ko talaga kaya ubusin. Tapos may plov na tayo, may hot chocolate, tsaka yung tea. Yung tea, isang buong, hindi siya yung isang baso lang, no? Isang buong tsaa ng ginaganong-ganon mo. So, I think for 800 pesos, okay na yun, no? Tapos, nagtanong si kuya, kasi hindi ko talaga maubos yung chicken. Sabi niya, i-take out mo, gusto mo ba i-take out? Iniisip ko kung i-take out ko, kaso kasi, parang wala rin masyadong initan sa hotel. Parang feeling ko masasayang lang din siya sa akin. Eh, ang daming pusa. Ang daming pusa na nag-abang sa akin. Sabi ko, wait lang, kumakain pa kasi ako. Ang daming pusa. Like, mga 10 yata sila. Sabi ko, pwede bang ibigay ko na lang sa pusa yung chicken? Tinanong ko sa waiter. Sabi niya, okay lang naman daw. So, pinakain ko na lang sa pusa kasi parang feeling ko, mas kailangan nila. Kasi ang laki, sobrang laki ng chicken, grabe. Hindi ko ini-expect. Tapos totoo nga, $5 lang siya. So mga 250 pesos lang or 300 pesos. Isang buong chicken. Ang epic nun, huwag niyong gagayahin yun unless isang buong pamilya kayo ha. Kala ko naman kasi yung $5 na chicken, mga ano lang yun. Parang sa mga inasal lang, yung mga leg part, ganun. Guys, let's start with our itinerary for today.
Pero I'm not sure kung mapupuntahan ko siya lahat kasi nga kumain pa ako, no? Medyo natagalan ako sa pagkain, intay ko pa yung serving. Kaya to ng one day, no? Itong mga nakasulat sa itinerary ko, kaya siya ng one day kasi ang distance from each other, usually mga 2 minutes lang, 5 minutes, meron mga 10 minutes and 15 minutes, but most of them talaga ay magkakalapit lang. Ilagay ko na lang dito para meron kayong guide if ever gusto nyo rin mag-Bukhara, no? So, ang pinakauna, nag-lunch tayo dito sa Liabi House Square. Next is sa Toki Zargaron. Next is Poy Kalyan Complex. Fourth, Mir-i Arab Madrasa. Next, Ark of Bukhara. Next, Bolo House Mosque. Next, Ulog Bek Madrasa and Abdulaziz Khan Madrasa. And pagkagabi, babalik tayo sa Poy Kalyan Complex dahil meron silang lights and sunsets. So, ayun lang naman yung ating itinerary for today, but since tomorrow free day ko lang, baka hindi ko rin ubusin muna ngayon. But again, sinasabi ko na sa inyo, pwede siyang gawin ng one day. It's just that chill lang kasi ang travel ko ngayon. And meron naman akong extra day tomorrow. So, ayoko lang madaliin. So, punta tayo sa Toki. So guys, yung pinuntahan natin yung Liabi Square, yung kinainan natin. Dati daw pala, water reservoir yon. So ngayon, parang hangout place na siya. Pero dati, water reservoir siya. Hey! Yung mga bata dito. Hello. Salem. Hello. Yung guys, daming tao dito. Hello. Hi. Hi. So, and daming bata dito. So, ano nga sabihin ko, nawala na ako. So, dito daw sa Bukhara, merong 365 na mosques. So, hi, hello, bye-bye. Bye-bye. Friendly ng mga bata. Ano sasabihin ko? Hi. Hindi pa rin sila natatapos. So, 365 yung mosques daw dito. Ang kukulit ng mga bata. Parang isang buong taon, no? 365 days. So, funny. Pero kung, for example, gusto mo mag-mosque hopping for 1 year dito sa Bukhara, pwede ka mag-visit ng 1 mosque a day. Kasi sobrang dami nilang mosques dito. Actually, kahit yung mga hindi tourist spots, parang magaganda rin na may mga building, no? Ayan. Kahit maglakad-lakad ka lang, actually, kahit wala kang itinerary, lakarin mo lang yung buong square na to, dahil mo na makikita maganda. Ayan guys, ito yung Toke Sargaron. Tapos, katabi lang pala yung isa nating itinerary. Ayan, no? Abdulaziz Khan Madrasa. So, sabi ko, hindi ko siya pupuntahan lahat, pero parang magkakatabi lang pala sila. So, wala akong choice. Wala akong choice. Madadaanan ko rin yata sila lahat itong itinerary natin. Ito na pala yun guys, yung ating next stop, Toki Sargaron. No? Yan, may dome dyan, di ba? Actually, parang nadaanan ko na to kanina. Galing ako sa hotel namin. So, nadaanan ko na siya dito. During the Silk Road, lagi kong binabanggit yung Silk Road, no? Kasi sobrang malaking part kasi siya talaga ditong area dito sa Uzbekistan, no? So, during the Silk Road, yung Silk Road, yun yung parang path or yung ruta na nagtitrade yung mga tao from China, dito sa Central Asia, Uzbekistan, Turkey, papuntang Europe. Tapos silk, yung kanilang main na products. But, itong Toki Sargaron, ito yung pinakamalaking trading dome. So, dito sila parang nag-trade, nagbabarter ng mga, nag-exchange ng mga products. Mainly daw, ang product na in-exchange dito are gold and mga jewelries. Ang Silk Road, silk yung main nila na tinitrade, pero may mga iba pa silang products na tinitrade, no? Tapos, nadaanan ko na yata to kanina. Tapos ito na yung next natin na stop, katabi lang niya. So, punta na rin tayo. Okay guys, sa ating next stop, ilalagay ko na lang dyan kasi hirap bigkasin. Ulugbek Madrasa, and then Abdulaziz Khan Madrasa. So, ito yung Ulugbek. Ang ganda rin, no? Tingnan nyo. Oh, so ganyan naman yung atake niya. Tapos katapat niya rin yung another madrasa. Ang ganda rin ng design nito, oh. 'Di ba?
Tapos magkakatabi lang sila. Actually, yung iba nga nalalampasan ko na. Kasi magkakatabi lang sila. Para nadaanan ko na rin yan dyan, oh. Pero wait lang, mag-tripod ako dito. Parang ang ganda dito, mag-aura-aura ako. May tripod ako dito. Guys, ito yung Tokyo Mosque. Ito yung mga madrasas, no? Ipinuntahan natin na dalawang madrasas. Tapos, ito na rin pala yung Poi Kalyan Complex sa likod niyan. Sabi ko, titiparin ko yung itinerary ko kasi bukas wala akong gagawin. Pero kasi magkakatabi lang sila eh. Parang wala akong choice kundi puntahan lahat kasi magkakatabi lang talaga sila. So bukas sa free day ko, anong gagawin ko? Pamassage? Kasi yung sa hotel actually nag-offer sila, meron daw silang mga massage, mga city tour package. Pero ako sabi ko parang hindi ko na naman kailangan mag city tour kasi nga ang lalapit lang ang lalapit lang naman nila sa bawat isa. So parang for me guys, parang okay siyang kahit maglakad na lang kayo. Magkakatabi lang siya. Pero bukas anong gagawin ko? Ang concern ko, bukas wala akong gagawin. Anyway, ayan. Punta tayo sa Poi Kalyan Complex. Ayan, may blue dome doon. Ay, ang ganda dito sa may Poi Kalyan. Ayan, oh. Meron na sila ng mga shopping. Ayan, Silk Road, no? So, ayan, marami silang mga sa tela, silks. Ayan, ganyan lang talaga dito sa Bukhara. Ganda-gandahan lang yung labanan mo kasi lakad-lakad ka lang. I recommend ganitong weather, no, malamig. Hanggang ano pa naman, December pa lang ngayon, hanggang February pa naman yung winter. I think March, medyo hindi pa siya ganun kainit. Or mga Burr month, ganun. October, November. Pero, chill lang talaga yung Bukhara. Oh my gosh! Ang ganda ng gate ng Poi Kalyan Complex, oh. Tapos ito may tower, no. Naalala ko yung nabasa ko dito about sa tower na yan. Before daw, yung mga criminals or yung mga prisoners, may haka-haka na hinuhulog doon nila from the tower. So yan, di ba may mga butas-butas kasi yung tower. Kita nyo ba? Yan, di ba? May mga butas-butas doon. So kapag nagkakasala ka or may krimen yata, parang hinuhulog nila dito. Pero ang ganda ng gate. Chicana. Mamayang hapon daw maganda dito yung sunset din, and sa gabi din may ilaw-ilaw. So baka bumalik tayo dito mamaya. So guys, pumasok tayo dito sa parang yung sa square mismo sa loob ng Poi Kalyan Complex. May entrance lang siya na 15,000 som. 75 pesos, mga ganun. So walang tao, konti lang. Dalawa lang kami ni Kuya. Ayan, oh. Ang ganda. Hindi ko alam kung nabibigyan ba ng justice ng camera ko, pero ang ganda niya in person. Parang feeling ko kasi hindi, nagpipicture din kasi ako gamit yung sa cellphone ko. Tapos sabi ko, ba't parang hindi nga nabibigyan ng justice yung ganda? Maganda siya in person, guys. Yun guys, night time na. So iba rin pala yung atake niya sa gabi, no? May mga pailaw-ilaw na. Yung pinuntahan natin kanina, no? May mga madrasa. May ilaw-ilaw din. Yan guys, dumaan lang ako sa the two madrasas, no? Yung magkatapat na to. Check lang natin kung ano itsura niya sa gabi yan. May pailaw-ilaw. So yung hotel ko, literal na likod lang talaga nito, no? Dito lang ako nang galing eh. Yan. Yan. Dito lang talaga yung hotel. At nandito lang siya sa area. Wala lang siya dito sa main street. Pero lakad ka lang ng konting-konti lang. Andyan na yung hotel. So sobrang lapit niya talaga sa center ng everything. Punta naman tayo doon sa Poi Kalyan Complex, no? Kasi nakikita ko even from my hotel, nakikita ko yung tower. Ayan. Itong may ilaw na tower, nakikita ko yan sa hotel namin. So tara, check natin yung square. Yan. Iba yung ginigive niya na vibe sa gabi, no? Kasi may element ng mga ilaw-ilaw. Alam mo, ang saya siguro dito kung meron silang parang Christmas market dito, no? Yan, tapos may mga nagtitinda-tinda dito. Para may element of pero hindi pala, no, kasi Muslim country pala to. Sorry. Pero minsan actually nakiki-celebrate sila sa Christmas, no. Although majority talaga dito sa Uzbekistan is mga Muslims, no. Pero even though nakiki-celebrate sila sa mga malls nila, dami mga Christmas trees sa may Tashkent, yung sa may mall doon. Sa may Tashkent City Park, yung mga kanta, mga Mariah Carey, mga All I Want for Christmas is You. Sabi ko, ha?
Nagaganon din naman sila, no? Parang nakiki-join din naman sila sa ano nga ba yun? Sa atmosphere of celebration. So, sana meron sila dito sanang night market no sa area nito kasi ang ganda ng square eh, no? Maganda yung parang kulang lang ng mga gag. Ay, ang cute. Oh my God, mas maganda siya sa gabi. Tingnan niyo, ang ganda ng kulay. Shucks, ang ganda. Wait lang, selfie lang ako. Ay. Mas maganda siya sa gabi. Ang ganda ng kulay. No? Tingnan niyo. Actually, may mga tinda-tinda naman dyan. Pero konti-konti lang kasi. Ayan. May pailaw si Mayor. Ang ganda nito, oh. Yun, oh, may mga restaurant sila dito. Kazan. Kavalar Kazan. Ah, Taste of Tradition. So, mga traditional food. Parang sa ano, sa Tashkent, yung pinainan natin ng mga plov. Sa Besh Kuzon. Yung mga ganyan silang plato. Ayo, pwede kayong bumili ng mga remembrance na plato, no? Gaganda ng designs, may mga nagtitinda rin naman pala, hindi lang ganun kadami. Pero ayun, no, cute din pala sila dito. Try ko lang maglakad-lakad dun kasi hindi pa ako nakakapunta sa area na yun. Usually, nandito lang ako sa may square na yan. In fairness, for this Central Asia trip, natutuwa ako sa mga accommodations na napili natin, no? Ang gaganda ng mga locations sa Kazakhstan AQ Mini Suites. Katabi lang siya ng Novotel tsaka ng Ibis. Maganda yung location kasi medyo busy, pero quiet pa rin naman, pero busy area, daming pwedeng gawin. Sa Uzbekistan, sa first city na yun, Tashkent, yung location, yung Duo Hostel, no? So, nasa medyo social na neighborhood siya. Affordable yung hostel, pero ang ganda ng location, like, very central. Tapos, yung Samarkand lang, maganda rin naman yung location kasi walking distance, no? Sa mga main attractions. Kaso, medyo looban yung sa Samarkand. Wala namang nangyari sa akin, like super safe naman ako. Kaso tahimik kasi yung neighborhood. So may konting kaba, no? May konting takot, especially na pag naglalakad, no? Kasi tahimik, pero wala namang nangyari sa akin. Tapos ito naman dito sa Bukhara, no? As in, ilang kembot lang, nandito na talaga sa BC Center. So, Nanosh East Hostel. Lahat naman ng mga hotel ko na pinag-istihan sa mga travels ko, nilalagay ko sa description box para madali nyo mahanap. So, i-click nyo lang yung link, tapos madadirect na kayo sa hotel, no? But so far, happy ako sa mga napili ko ng mga hotel dito sa Central Asia. Like, ang gaganda ng mga locations. Parang almost lahat 10 out of 10. Yung sa Samarkand, siguro mga 8 out of 10 yung location. Pero walking distance din yun eh. Siguro kung may mga kasama kayo, kung marami kayo, hindi naman kayo matatakot maglakad. Ako kasi solo ako, tapos naglalakad ako tahimik. Medyo may kaba. Okay din naman yung location actually. Baka mga 9. 9 out of 10. Sige, taasan natin. Pero yung the others, 10 out of 10 for me yung location. Ito din, Bukhara, 10 out of 10 to sa akin. Oh, may ilaw na yung mga restaurants. Ang gaganda ng mga restaurants. Kasi hindi kasi ako nagugutom. Gusto ko nga lang bumili ng prutas eh. Naghanap ako ng supermarket. Bili lang ako ng mga saging, mansanas, ganun. Kasi ang dami ko kasi nakain kanina. Hindi pa rin ako nagugutom. Parang gusto ko lang ng reserba. Baka magutom ako mamayang gabi. And in the past few days, ang unhealthy ko, di ba? Sabi ko, magprutas naman ako. Nakakonsensya na ako sa mga kinakain ko dito. Speaking of Christmas, guys, pakinggan nyo yung mga kinakanta. With the fun, say that. Di ba? Nakakatawa kasi nakikijoin sila sa Christmas celebration. Hindi ko akala ko pag pupunta ako sa parang mga Muslim countries like this, parang wala talaga yung essence ng Pasko, parang hindi mo siya mararamdaman. Yung pala nakiki-celebrate din sila, parang yung decoration, yung mga songs, gano'n. Nakakatawa makarinig ng Christmas song. Sobrang chill ng Bukhara. Gaganda ng mga restaurants nila, no? Tahimik. Perfect for family na gusto nyo tahimik na bakasyon. Or parang friends. Tapos gusto nyo mas makapag-connect kayo with each other. No? Kasi ang tahimik ng hello. Konnichiwa. Konnichiwa daw. Akala talaga nila Japanese ako dito sa Uzbekistan. Lagi ako na pagkakamalan sa Tashkent, sa Samarkand. Dito naman sa
sa Bukhara. Sabi niya, konnichiwa. Sige, paninindigan ko na yung pagka-Japanese natin. Arigato gozaimasu. Saka ang babait nila, di ba, bumabati sila, ganun. Grabe din yung ka-friendly ang mga Uzbek. Ang chill dito. Pwede rin palang pang magjowa, no? Kung gusto niya na quiet date, quiet anniversary trip, Pokhara. Super magical. Hi, what's your name, sorry? My name is Miron. Meron? Yes. Yeah, guys. Thank you, sorry. Thank you so much. See you again. See you. Nag-i-interview si Kuya. Ang galing mag-English ni Kuya, no? Hindi ko ina-expect na, kasi inano niya ako, in-Uzbek niya ako. Tapos, sabi ko na, tapos nag-English ako. Kasi hindi ko ina-expect na ang galing niya mag-English. Sobrang fluent. Parang fluent siya mag-English. Guys, nakarating na tayo sa hotel. So, namalengke lang naman ako. Bili ako ng water. Ay, sorry. Ay, shucks. Saging. And tinapay. Tinapay ako. Ayun, tinapay. So, yun na yun. Kasi may libreng kape dito. Baka mamaya magkape ako. Tapos initan ng water. Yan. So, yun na yung i-dinner ko. Kasi hindi rin naman ako super gutom nga eh. Baka mamaya lang magutom ako. At least meron tayong reserva. So, yun lang naman, no? Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito sa Bukhara. Sobrang comfort the vibe. Kung gusto mo ng Uzbekistan vibe na makaluma, dito ko talaga naramdaman yun sa Bukhara. No? Sobrang ganda. I highly recommend puntahan nyo rin. No? So yan guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today. And I will see you again on the next one. Bye-bye!